Ako yung nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Selyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution, because they do not want to open the box, ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box. They oppose the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Nakakalungkot po ito sapagkat doon ho sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. So, we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayan ng Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito. Binatikos at kinuwasyon ng House Prosecution Trial Panel ang biglaang pagbabago sa posisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte matapos pumayag ang depensa na buksan ang selyadong kahon ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue or BIR para sa gaganaping impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong, bagamat magandang hakbang ito para umusad ang kaso, nakapagtataka kung bakit ngayon lang pumayag ang depensa kung kailan tapos na ang pre-trial conference. Matatandaang mariing tinutulan ng mga abogado ng Vice Presidente ang pagmamarka pa lamang sa labas ng nasabing kahon noong nakaraang pagdinig. Iginiit ng depensa na ang impeachment court lamang ang may kapangyarihang magpasya sa pagbubukas ng kahon, habang iginigiit ng prosecution na kinakailangang maipamarka ang mga dokumento bilang ebidensya alinsunod sa pre-trial rules. Ikinabahala rin ni Adjong ang hiling ng depensa na magsasagawa muna ng isa pang hiwalay na executive session para lamang sa pagbubukas at pagmamarka ng BIR box. Babala ng mambabatas, maaari lamang itong maging sanhi ng bagong pagkaantala sa pagpapalabas ng pre-trial order at sa formal na simula ng paglilitis. Ipinaliwanag ni Adjong na ang pagbubukas at pagmamarka sa mga dokumento ay hindi nangangahulugang tanggap na agad ito bilang ebidensya dahil ang Senate Impeachment Court pa rin ang magpapasya nito sa mismong trial. Ibinunyag din ni Adjong na tila natatakot ang defense team ni VP Sara Duterte na mabuksan ang BIR box dahil posibleng ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue or BIR ay naglalaman ng income tax return or ITR ni Vice President Sara Duterte na anyay maaaring magpakita ng lawful income na hindi umano na ipakita sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ng Vice Presidente at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Nananawagan din ang prosecution na iwasan na ang mga kung ano-anong legal na palusot upang mag-focus na ang lahat ng pagpapakita ng mga ebidensya at testigo sa darating na July 6. Una sa lahat, magpapasalamat po ako sa pag-imbita ninyo sa amin dito na makapagbigay impormasyon, yung actual impormasyon na updated na information para po sa ating publiko. Nagpapasalamat po ako sa ating mga partners sa media na patuloy binabantayan ang ating pre-trial conference. Kakatapos nga lang po nung isang araw, hindi ako nagkakamali, ng ating pre-trial conference. Naging tulay po ang ating mga kasamahan sa media para ma-inform ang ating publiko sa mga kaganapan dito sa Senado. Gusto rin po natin ipaabot ang ating pasasalamat sa Senado sa isang matagumpay na pre-trial conference. Tulad po ng karamihan sa ating mga kababayan, excited na po tayo sa pagpapatuloy ng itong trial na ito. Ang petsa po is July 6. Doon po sa notice na natanggap ng House Prosecution Team ang actual na impeachment trial. Tandaan po natin, ang ating mga kababayan, gusto na rin po nila na umunsad ito dahil naintindihan po nila na ayon sa ating saligang batas, ang accountability mechanism na pinag-uusapan po dito ay walang kinikilala na posisyon, walang kinikilala na tao, at ito po ay karapatan ng ating mga kababayan na malaman talaga kung ano yung sinasaad dyan sa mga artikulo ng impeachment. At nagumpisa na po itong proseso at gusto na po ng ating taong bayan na matapos po ito sa mas madaling panahon. So again, maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa amin dito. Kung sa pelikula, yung pre-trial parang teaser, so may inaabangan kami ron.
ilan ba yung surprise witnesses or evidences na ipapasok ng prosecution? Unang-una, wala pong surprise witness na ipipresenta ng prosecution. And that goes also to the defense. Ang meron po ay reserved witness. Ibig sabihin, pag sinabi pong reserved witness ay meron pong nakatakdang araw kung kailan po ang magkabilang panig ay i-inform ang korte. No? 3 days may inform ang korte at magbibigay po ng general description kung alin po, sino po, at alin sa artikulo ito ipapresenta itong witness na ito para hindi po magkagulatan sa trial, no? Para mapagbigyan po din po ng pagkakataon ng kabilang panig na mag-prepare po sila for an eventual cross-examination. So yun po pinapayagan ng korte, wala pong surprise witness. Meron pong way ang bawat panig na magkaroon ng reserve. Ibig sabihin, it's either hindi pa po available, kasi hindi lang witness ang pinag-uusapan natin, even material evidence, testimonial evidence na hindi available nung oras na yon, meron pong discretion or merong leeway ang magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa na magkaroon ng reserve witness. So kung ito ay reserve witness or reserve evidences, sa ebidensya, does it follow na hindi ito namarkahan? Yung mga ganun po, yes. Dahil initially po, ang ginagawa po dyan sa pre-trial conference, supposedly is all evidence will be pre-marked. No? Tama po yun. But in the matter of the actual trial, kasi nakita naman po natin during the corona impeachment, even while the court is ongoing, meron pong mga ebidensya na hindi available during the pre-trial. No? Kaya nga po may leeway. That's precisely the reason why there's that reserved witness. No? Kasi ang anticipation is, what if the trial is ongoing and yet you need to provide some testimonial evidence, material evidence or witness that would corroborate your the allegation, for example, then that's precisely the reason why you allowed to have a reserved witness. So yung reserve evidence and reserve witness, hindi tinukoy kung sino o ano as of now? Generally, ang sinasabi po dun sa notice na natanggap natin from the Honorable Court ay at least kung magkakaroon po tayo ng reserve witness, meron pong general description. Ibig sabihin, pag sinabi mo pong general description, you don't need to specify exactly the name of the witness. Magbibigay lang po kayo, halimbawa lang, no? Without preempting the flow of the presentation of evidence by the prosecution. Just to give you an example, halimbawa po sa isang article na yan, let's say article ng SASAL-N, no? So, of course, you would give kung reserve witness yan, magbibigay po kayo ng description na ito po ay galing sa ganiting opisina, ito po yung kanyang magiging testimonya patungkol doon sa specific documents. So talagang makikilala lang siya or makikita sa kaso ng ebidensya 3 days prior. 3 days prior to the presentation of the material evidence, testimonial evidence, or the witness herself or himself. Ilan po yung reserve witnesses nyo? Sa ngayon, depending on kasi lahat po ng list of potential witnesses, sinubmit po natin yan sa pre-trial conference. No? So, of course, the court has that discretion. Ultimately, it would be, it will be the court's decision to allow. Kasi including not only the witnesses, but even the material evidence that we proposed to the court during the pre-trial conference. Ilan po ang hostile witness ng prosecution kung meron? So far, sa ngayon, I would not go into details, no? Kasi that would be part of the strategy of the prosecution. What I can tell you, sir, is that kung sino po yung ipapresenta ng House Prosecution Team na yan, dyan po sa trial na yan, starting July 6, lahat po yan ay kanilang magiging testimonya ay importante, essential, no, indispensable po doon sa
ko-corroborate nitong mga ebidensya na to, it's either a material witness or a hostile witness. Kung posible ba na yung witness ng depensa ay maging hostile witness naman ng prosecution? That's possible po. That's possible, yeah. Posible po yun, mangyari. Kung the impeachment court is set to issue yung pre-trial order come Monday, kung hindi po kami nagkakamali, ano pong mangyayari if ever na magkaroon ng opposition ang either party? Ano pong proseso para ma-resolve ito? Alam ko po yung sa pre-trial order, that's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference, including yung mga pinopropose po na stipulation of facts na kinokontest po ng magkabilang panig. Because the essence, alam naman po natin as we understood it while we were witnessing the development in the pre-trial conference, there are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Pag in-accept na po yan, yung ganyang pag-uusap, halimbawa, proposed stipulation of facts, hindi na po yan may include doon sa possible pag-uusapan sa korte because pre-trial conference is basically simplification of the discussion in the court. Now, a pre-trial order, summation na po yan, ano po yung magiging directive ng korte, ano yung magiging parameters, ano ang accepted, ano yung may include para for the guidance of both the panels, the prosecution and the defense panel. So that's what we are expecting, the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. Kasi ang clerk of court naman po talaga, si Attorney Bantog, cannot actually resolve any pleadings or any pleadings, any questions, anything that would affect the presentation of both camps of their evidence and including the flow of their flow of the court. So ire-report po 'yan ng clerk of court sa impeachment court na po 'yan. So yun po yung pong inaasahan natin doon. And also yung sa pre-trial order perhaps to resolve yung mga comments and mga requests in writing ng both the defense and as well as the prosecution. Yung pong prosecution panel tried but failed to have yung BIR box pre-marked during the PTC. Ano pong susunod na step na pwedeng gawin ng panel para dun sa issue po na ito? Well, the prosecution wanted sana the BIR box to be pre-marked, no? The content of this also be pre-marked, no? Kasi ang gusto natin is to as a supervised opening. Ibig sabihin, andun din po yung depensa, andun din po ang ating mga prosecution. So, but then it was as what we learned during the pre-trial conference ay tinutulan po ito ng depensa. Even the marking nung box na yon as an evidence. Kaya hindi po siya na-marked as an evidence, no? As exhibit, no? So, ang nangyari po ngayon, nag-submit po tayo ng House Prosecution Team ng ating pleadings, ng appeal natin sa court na sana ay magkaroon na ng pagkakataon na ma-pre-mark ito. But yung ating clerk of court, si Attorney Bantog, hindi naman talaga ho siya dapat yung mag-resolve nito. No? So yun po yung ating inaasahan na sana in the course of the trial perhaps or even before the trial, that can also be accepted. At least, no? Kasi admissibility of the evidence would rely on the court itself. Hindi naman po pag sinabing na pre-mark yan, ay automatic i-accept na yan as an evidence by the court. So it would ultimately depend on the court's discretion kung ano po yung i-accept nila, na i-admit nila as evidence. More or less, kung pinag-uusapan na lang natin, parang 9 na araw na lang bago yung actual trial sa July 6. Marami pong mga kababayan natin na excited, yung iba walang alam kung paano uusad yung if you're at liberty to tell us po kung ano ba ang mangyayari sa araw na yon, specifically dun sa prosecution,
meron na ba tayong ipipresentang witness on the first day of the trial? Again, that's part of how we would expect the prosecution would also start with its presentation. That would also include witnesses. Kasi unang araw po we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. No? So inaasahan po natin first day, yan po flow. No? Again, I hope you would also understand that as part of the strategy of the prosecution is not to divulge further, no, kung ano po yung magiging approach ng ating prosecution pagdating sa aktual na paglilitis, no, on July 6th. Okay. Bago po sa natin kasama sa media, itong tanong ko lang, dito sa box galing sa BIR, gigil na gigil dito ang prosecution. Doon pa sa hearing sa House, gusto nang buksan. Yun naman depensa, ayaw na ayaw pa buksan. How are you confident na pag nabuksan ito, home run ito for the prosecution? Well, una, ito po yung mga ITR. We anticipate and we expect that the content of this box is the ITRs, no? Yung binabayad po na, para makita po natin yung lawful income kasi that would also determine yung lawful income ng ni Vice President na hindi nagre-reflect doon sa kanyang SALN. Kaya nga po meron tayong allegation of unexplained wealth kasi po yung kanyang SALN hindi po doon nag-reflect yung kumbaga it does not correspond with the report of the AMLA and that of the yung report ng AMLA and also many other documents that we have obtained during the pre-confirmation hearings. No, kung ito po ay mabubuksan, makikita po natin that would also give us a clear picture, financial picture talaga kung ano ba talaga yung lawful income ng ating Vice Presidente, no? Dahil hindi naman ho magsisinungaling ang laman ng box na yan. So we expect that the box contained yung ITRs ng income tax return ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. So ako parang, sa pagkakaunawa ko sa paliwanag ninyo, pag yung ang laman ng box ay ITR nung mag-asawa. We expect that would be that is what inside the box. Yep. Kasi it has not been open yet. Even during the confirmation hearing, hindi ho na-open yon. Kasi may issue po doon sa requirement ng pag-open, di ba? Kasi we discussed that during the confirmation hearing. Now, I think this is the proper time kasi we're talking of the unexplained wealth. So, ito po yung pagkakataon sana ng itong box na to na ma-open o ma-pre-mark man lang, no. Doon sa oras kasi ng dapat ma-pre-mark, it would have saved time for the impeachment court na kung halimbawang pumayag lang sila maski yung box man lang ma-pre-mark sana hindi na pupunta doon sa issue na mag-pre-mark pa in an event na pumayag ang korte. So itong laman nito, kung ITR, naniniwala kayo na magpapatunay na may paglabag sa batas yung sobrang laki ng bank records batay sa AMLAC at sobrang liit nung nakalagay sa kanyang SALN batay sa isinuwiting SALN. So pwede pang mga anak ito ng panibagong kaso, tax evasion? Sa aming palagay, we are focused on the articles of impeachment. No, we don't intend to anticipate or predict what would be the subsequent, for example, legal, legal issues that may arise. No, we're content with the articles that we have submitted to the court. And that's what we are focused. And ang paniwala naman po talaga namin is kaya nga po may unexplained wealth dyan, nais natin ay magkaroon po ng clear financial picture. Hindi po siya
yung sinasabi natin na half-baked lang, no? Kailangan, if we're talking about unexplained wealth as a way to hold the Vice President to account, for example, because that's part of the charges, is to open and to accept whatever evidence that we can gather, no? So that we can have judgment when in the event that it reaches its final resolution on the matter. Kung educate my innocence or ignorance, yung bank secrecy law, maliwanag na sa batas na pag-impeachment, yun ay yan bang sa bangka, sa tax record na binabayaran ng buwis ng isang mamamayan, gaano ba kasekreto ito? Ito ba kinakailangan pa ng exemption para mapag-usapan in public? I think not without being sound, to avoid being sounded legalistic on the on matter. I think nakita natin during the confirmation hearing that hati yung mga miyembro ng Committee on Justice, diba? Kasi we also would not like to we would avoid technical issues that may arise, no? That's why ang decision po is to submit this to the proper forum, which is the impeachment court, kasi klaro po yun doon, yung exemption. Klaro po when in the matter of impeachment, klaro po doon na exempted po yung pag-usapan yung na-mention nyo kanina, bank secrecy law, also when it comes to the ITRs. So para wala na ho tayong ma-violate pa na, at saka maiwasan po kung any technicalities that may arise, no, na magkaroon pa ng delay or magkaroon pa ng hindi magandang result, no, sa ating intention na umunsad itong impeachment trial na ito. Si Mr. Philip. Alam ko mga ladies itong katabi ko kaya sabi nila ladies first, pero ang tanong ata ay una sa akin. Well, unang-una po, we understand the apprehension of Mr. Abe, no? Kaya na medyo hesitant siya. And we understand that. That's a raw emotion. Dahil yung na-experience po niya kay Vice President ay, for a person, it is not something worthy to relive no? I mean, at the very least, that's an embarrassing, it's an embarrassing event on a personal level na, nakatanggap ng ganong klaseng treatment sa Vice President, na ang kanyan lang kasalanan ay ginawa niya ang pag-uutos ng korte sa kanya. So, na hindi naman niya kasalanan, no? So ibig sabihin, we understand that apprehension. No? But, in matters of complying with the directive of the court, ang House Prosecution Team, as a matter of compliance, again, nag-submit po tayo ng mga list of potential evidence. These are potential evidence, no? At the end of the day, it is the court that will issue invitation in subpoena. So, ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. What I'm trying to say is that the court is actually a nonpartisan venue to discuss accountability mechanism of the Constitution. The Constitution speaks in a manner that does not actually see these charges associated with political partisanship or preferences. So, ang ginagawa po diyan sa Senado, exercising their constitutional duty to try and decide the impeachment charges against the Vice President, does not actually link
to partisan preferences or affiliation. This is the Constitution that speaks. So, as a matter of exercising that right, the court has that discretion to issue invitation and subpoena. So, nasa korte na po yan kung sino po yung kanilang iimbitahin at sino po yung kanilang nire-require, halimbawa, based on the list that we have submitted to them, sino po yung kanilang ipapa-issuehan ng imbitasyon. So, again, we understand the apprehension dahil at the very least, embarrassing na talaga po nito. So, hindi lang traumatic para sa akin. Medyo, kung sa akin din nangyari yon, medyo traumatic din yung experience na yan. Kung, I don't want to sound bilang isang unforgiving papa. Pero ito, Sheriff, nagtatrabaho sa korte. Sa lawful activity, sa constitutional duty, personal ano ba yun? Decision na makikilahok? Hindi ba dapat siya yung, sabi nga sa kalye, ang tawag dito, mahinang nila lang to. Hindi ito dapat nasa korte. Kung ayaw niyang tumistigo sa kanyang karanasan. Kaya nga po ang sinasabi po natin is that the court has that discretion to issue invitation and subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng subpoena doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Hello po, magandang umaga. Kay Representative Zia po. Nilabas na rin po ng Senate yung naging response ni Vice President Sara Duterte. Idinitalya na po ng kampo ni Vice President Sara yung response nila doon sa articles of impeachment in a 51-page document. So marami pong mga sinabi dito ang kampo, but primarily they're saying that the impeachment proceedings are void, being attended by evident bad faith and manifest partiality. Ano po ang masasabi ng prosecution panel doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte? Well, it only confirms our initial observation that the defense could not provide particular counter-evidence or argument to challenge, even to contest the allegations contained under the articles of impeachment. That from the very start, they've been harping about procedural objections, constitutional objections, which all of us know is already way past over that stage. So it only boils to the issue that the defense, again, we expect that in the pretrial brief, they can actually provide particular specific evidence, counter-evidence, to at least challenge, yung mga accusations. But then again, the summation of the case that he would like to brought forth as indicated by that statement only validates our earlier observation na kulang talaga yung kanilang pwedeng may offer sa korte. This is also in complete opposite to what we've heard during the press conference that they conducted previously, that they are ready to face and answer these allegations at the proper venue. But unfortunate, the answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that everything is void because from the very beginning they questioned the constitutionality in the process by which the impeachment was initiated and brought to the Senate. Sir, part po noong reply ni VP Sara, yun daw pong ginawa niyang alleged threats against President Bongbong Marcos, etc., ay bahagi daw po ng freedom of expression. Your thoughts po on that? All lawyers would agree that there's no such thing as absolute freedom. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally
or acted upon. So, the threat, as we have seen during the press con na pinatawag niya, nakita natin, direct threat yun sa Presidente. It's not actually her utterances that should be focused on. It's the effect of that utterances on the person that is being threatened. No? Sinabi niya sa Presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers. I think for someone who has that who enjoys a certain privilege, influence, and following, we should also take that into consideration. Na hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. And even herself qualify the degree of threat actually saying these words, no? Siya mismo ang nagsabi, no joke. No joke, no? So, it's for the court's appreciation. That's why we have forwarded this to the Senate so that the Senate, acting as an impeachment court, can actually and finally settle whether our claim and our allegation that this is indeed constitute betrayal of public trust, this would constitute high crimes, would the Senate be able to at least appraise with the evidence that we will present. Now, mind you, we are confident that we have the evidence to present before the Senate. So it's for them to convince the impeachment trial na parte ito, saklaw ito, doon sa freedom of expression. Na wala dapat consequences sa pagbabanta ng tao. And remember, as a public official, it is also our civic duty to involve ourselves in value formation para tayo po ay pamarisan ng mga kabataan, ng bawat Pilipino, na maganda dapat ang asal na pinapakita natin sa kanila. At the very least, behavioral-wise, I think we owe to our Filipino constituents, no, sa sambayan ng Pilipino, that as elected official, we also have to carry ourselves in the best manner that we can and also enjoy ourselves, engage ourselves in value formation. To a very least, and the societal effect of the threats is nagiging nanonormalize yung pagbabanta sa kapwa-tao na hindi dapat yun nangyayari kanino man at maski anong oras. Sir, sa nangyayaring galawan ngayon, na may galawang politika na may kulay ng legal, makakabit ba natin yung dulo na paghahain ng malawak na pulungan na mapaalis o mapasipa ang pangalawang Pangulo? Sa ngayon po, maganda po yung, sabi ko nga po, matagumpay yung naging pre-trial conference. At tayo po ay naniniwala at may tiwala sa Senado na sila po ay i-exercise o gagampanan ang kanilang binigay na constitutional mandate o mandato, obligasyon pagdating po sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Tayo po ay optimistic na dahil po sa ating maipapresenta ng mga ebidensya ay makakamit po natin yung ninanais natin. But at the end of the day, tayo po rin ay naniniwala na ang Senado ay magiging impartial, ang korte, na hindi po to kikiling kung kanino man. Ang basihan lang po nila ang ebidensya at ang magiging naniniwala po tayo na kung ano man po yung magiging verdict or resolution or judgment na sa oras po na matatapos na itong impeachment trial ay base po din sa ebidensya at pangalawa kung paano po ma-appreciate ng ating mga senador at na umupong hukom yung gravity po
nung charges, at the same time yung paano po na-corroborate ito ng ating mga testimonya ng ating mga magiging witnesses. But sabi nga po nila, impeachment is sui generis. It's a combination of legal at saka political. No, tama po yun. Kaya nga po ang ating taong bayan invested so much in the issue of impeachment. Dahil isang taon na po ito natin na pag-uusapan, at alam po nila na naintindihan na po ng taong bayan na ito po ay walang kinikilingang partido o politika. Ito po ay para po mabigyan natin ng halaga ang constitutional accountability po na sinasabi ng Constitution, na maski sino ka man, maski gano'ng kataas ang iyong posisyon, aabutin din ho kayo ng kamay ng accountability. So naintindihan po ng ating taong bayan yan. Kaya nga parati ho natin sinasabi, hindi lang po ang prosecution, ang defense o ang korte mismo ang ini-evaluate or ebidensya ang ini-evaluate lang ng Senado. Pati nga rin po tayo at ang Senado ay minamasdan po at ini-evaluate po din po ng taong bayan. Pero ganun pa man, naniniwala po tayo sa impartiality ng magiging hukom. Ang Senado nauupong hukom sa impeachment po na ito. Sir, kasi sa galawang ngayong politika, nakikita naman natin ang 13 ngayon ng mayorya at kulang pa ng 3 para magkaroon tayo ng paghuhusga sa layon ng malawak na kapulungan. Well, sa issue naman po 'yon, issue naman po 'yon doon sa leadership ng Senado. Hindi naman ho siya directly connected sa impeachment. Nang naresolba naman po doon kung sino magiging Senate President. Siguro, not necessarily impeachment question. May namaril nung Lunes, may nanaksak nung nakaraang linggo sa Cavite, tapos may napigilan daw sa tulo sa Leyte na maguhuramentadong estudyante. Sinisisi dyan social media. Hindi naman social media yata ang pinakamagaling mag-entice. Merong matandang sinasabi, 16 years old siya, bumaril siya ng kaklaseng sa San Bede. Tapos yung anak nung matandang yun, nanununtok nga ng sheriff social media ba talaga o government official ang nagbibigay sa atin ng normalization ng mga bagay na violente? Kaya nga po sinasabi natin, bilang parte ng sambayan ng Pilipino, it's also our civic duty na magbigay po ng magandang ehemplo. No? On the issue of yung nangyari po na shooting sa Tacloban, kasi nagiging usapin po ito ng national discourse, babalikan nga yung Juvenile Act, etc., etc. But at the end of the day, it's really about how we carry ourselves, how we connect with our community. No? Kaya nga tama po yung sinabi, mayroon po tayong obligasyon at responsibilidad bilang adult, na hindi ho tayo magdadagdag doon sa pagno-normalize nung hindi magandang asal, hindi magandang mga pinagsasabi, dahil ultimately bilang isang halal na opisyal, meron ho kayong impluwensya at one point on the other. Kasi the reason why naandyan po kayo, dahil may nagtitiwala po sa inyong mga tao, nagagampanan nyo ang inyong trabaho ng tapat. So, dapat po, dahil yung pangalagaan po natin ng tiwala ng taong bayan na naghalal po sa atin, na gagampanan po natin ang ating trabaho ng tapat, na hindi po tayo gagawa ng anything that would violate, at the very least, that would, betray the trust that given to us by the people. Galit na galit ang tao sa 14 years old na makakatakas sa pananagutan sa batas. Ay yung 64 years old na tumakas sa Senado sa pananagutan sa batas. I get Pinapalakpakan ng iba well, tama po yun. It should be applied to all. Policies and laws should be applied to whoever. Dapat po ang tingin sa batas ay pantay-pantay. Tama po yun ang sinabi niyo. Anong latest
Tapos na nga ba talaga? Yung marking. Pre-trial Oo, conference? tapos na ho kahapon yung pre-trial proceedings at inaantay na lang po yung pagpapasya ng Kong Terry. Oo. opening po ng BIR box. Ay, hanggang ano oras ba yung deadline doon sa comment? O yung ano na yan, desisyon na ng Senate Impeachment Court? Hindi. Yung comment po ng depensa, Okay. ngayong araw po inaasahan. No? Pero yung pong desisyon ng Senate Impeachment Court, pag nag-reconvene na ho sila sa July 6, isa ho yan doon sa mga pwede yung pagpasyahan sa araw po na yan. So, hindi ibig sabihin na pag hindi namarkahan ngayon, tulad nitong BIR box, ibig sabihin, pwede pa rin siya, admissible pa rin siya, pwede pa rin siya tanggapin ng impeachment court. Tama naman po yun kasi ebidensya ho talaga ng prosecution eh. In fact, yung marking nga po ay dapat wala akong debate tungkol doon. No? Kasi ang meron lang naman po Kong Terry. ay yung po opening. Magkaibang bagay po yung opening tsaka marking. Di ba? Pero pinagsama na lang po namin yung opening tsaka marking para pagpasyahan na po ng Senate Impeachment Court by July 6. So kung ganun pala, yung ang hinihintay lang ngayon yung comment. Ngayong araw po, defense. inaantay yung comment. And syempre, ang pinaka-inaantay yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court na. Diyan po sa tanong na yan, kung imamark at pangalawa, mabubuksan po ba yung pong BIR box. No? Kasi syempre, para maalala lang po ng mga kababayan natin, nag-defer po ng opening yung House Committee on Justice kasi nga, meron pong concerns yung BIR eh. Doon po sa pagbubukas, no? Ang pagtingin nila, dapat daw po in executive session, yung pong pagbubukas nito at dapat in aid of legislation. Pero ang posisyon naman ho ng House Committee members ng pong panahon na yon, ay in fact, dapat sana ganito din po yung maging posisyon po ng impeachment court ay hindi naman po ito in pursuit of legislation kundi this is for the impeachment proceedings. No? So magkaiba po yung subpoena para dito sa mga dokumento po na ito. Kung hindi pabubuksan ang box, anong mangyayari? Kung hindi pa bubuksan, di syempre, marami pa naman ibang mga ebidensya na pwede pong gamitin sa unexplained wealth. No? So, kahit itabi ho natin yung BIR box at BIR documents, andyan pa rin naman ho yung SALN, andyan pa rin po yung bank accounts, andyan pa rin po yung AMLAC report, andyan pa rin po yung firearms, no? Na pinag-uusapan po natin nung nagdaan. So, lahat po yan magagamit pa rin po para patunayan po yung article on unexplained wealth. Ay, Kong Terry, ano yung pre-trial order na hinihintay Monday or Tuesday after nitong pre-trial conference? Pero naman pong buong linggo yung atin pong Senate Impeachment Court na mailabas po itong pre-trial order. So ang inaasahan po natin dito, mailalabas na po yung sequence ng presentation po ng evidence, yung pong mga trial dates na tinatanggap po nila. Ibig sabihin kung ilan po yung mga particular na araw ng presentation po ng evidence. Siyempre, yung pong mga, kung ilalatag ba nila doon, yung witness and document list, no, ng magkabilang panig, no. Yan po yung mga inaasahan natin mailalabas sa pre-trial order. At saka siyempre, yung iba pang mga pwede mapagkaisahan sa pagitan po ng depensa, prosecution at ng Senate Impeachment Court. Ang sabi kasi parang 92 days. Mukhang yun ang tinataya, no? Ng, kumbaga, gugugulin sa pag-present ng evidence. Di ba ang target ay September 3rd? September, at least matapos yung impeachment trial. Tingin nyo lalagpas doon sa dami, no? Voluminous yung documents, sa marami ring ipipresent ng testigo. Kong Terry. Ang inaasahan natin sana talaga September po matapos. Pero syempre, ang pagkakalatag naman po nung trial date po kasi one witness, one trial date, no? And syempre, meron daw pong tatlong trial dates lang kada pagka po ganyan, 97 ho yung trial dates na combined defense and prosecution. Pwede ho tumakbo more than pag-ilitis, no? So, ang inaasahan naman ho natin, I guess, bahala po magpasya yung pong Senate Impeachment Court kung ilan ho ba talaga itatakda nila trial date. So, ibig sabihin, mapapagras Kong Terry? Kong? sa itatakda pong
bilang ng mga araw. Oo, kung pwedeng paulit, medyo na yung bandang dulo na wala kayo ng konti. Hindi, yung sa trial dates po, sa dulot-dulo po yung Senate Impeachment Court, yung magtatakda po nung kabuuan pong araw, nung po trial date. Kung doon sa pre-trial conference, meron ba tayong, I don't know, kung evidence ba yan o witness na in-exclude, tinanggal, nagkasundo ang prosecution at defense na wag nang gamitin? Well, meron po mga particular na mga pieces of evidence or mga dokumento na pinagkaisahan na po. Halimbawa, yung pong fact na Vice President po talaga yung ating pong pangalawang Pangulo, tingin ko wala naman ng debate sa bagay po na yun. Pero marami po doon, in fact, mga common exhibits, although nag-insist po yung defense no, na they will have it separately marked as their own exhibit. So wala naman akong problema ron. Natapos din naman ho ng matiwasay yung pre-trial conference. So on track pa rin tayo, Kong Terry. Wala tayong nakikitang lubak in the coming days. Bukod nga dun sa, well, yung pagdidesisyonan na lang, ano? Parang pinauubaya na talaga sa impeachment court yung issue dun sa marking. Tama po yun. So itong susunod po linggo, totoo, 1 week to go na lang ho, ano? Just a few days na lang up until July 6. Maghahanda na lang po bawat araw yung pong prosecution panel, nagawa mock trials pa rin kami doon sa lahat po ng articles of impeachment, no? So hopefully by July 6, yung inaasahan naman natin doon sa araw po na yun, makapagbigay po ng opening statements yung pong dalawang partido, yung pong defense at prosecution, para ilatag yung mga kaso po nila. At hopefully makapagsimula rin po tayo makapagsalang na una po naming witness sa araw po na yun. Kung Terry, yung di ba may 4 pang manifestation, yung paggamit ng wikang Filipino sa trial proper, ano pa yun? Yun, yung mga private lawyers na pwede rin makapagtanong sa testigo, yung Mary Grace Piatos, isa rin sa manifestation yun, approved na ba yun, Kong Terry? Yung mga yun po will be subject to the approval of the Senate Impeachment Court. So, I think either mapagpasyahan ho yun on the trial date itself, yung pong July 6, or kung mailangkap na ho nila yun sa pre-trial order, we will wait po the resolution of the Senate Impeachment Court. Ay, Kong Terry, dun sa pre-trial conference, napag-usapan ba o sinabi ba ng defense na a-attend si VP Sara Duterte sa trial proper? Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, siyempre sa dulo, si pangalawang Pangulo naman po yung magpapasya, no, kung magpapakita siya o hindi. Although ang sabi din naman po ng defense panel, ang nukaran, pagka necessary ho talagang magpakita siya, magpapakita naman po yung atin pong pangalawang Pangulo. Doon sa punto naman po nung pagtatalaga ng presiding officer, ito po yung magaganap kapag nag-convene na no, ang impeachment court? Tama po yun. So as we speak, at the moment, ang atin pong Senate President Sherwin Gatchalian pa rin po ang pero yung pong siyempre may mga usap-usapan din po na pwede hong magtakda ng ibang presiding officer ang atin pong Senate Impeachment Court. So ayan po, pwede ho nating antayin yan at siyempre whoever it is, no, we will respect naman po the decision of the court. Pero di ko alam kung masasagot mo kung nakapagpasok ba ang defense ng mga mabibigat na counter evidence na pinasok ng House Prosecution Panel, Kong Terry? Hindi ko masabi kasi marami po bits common evidence no, na marked separately. Ang pagtingin nga ho namin parang halos magkapareho. So ibig sabihin, ang aming pong wonder ay what is there that will actually make a difference doon sa kanilang separate presentation of the same set of witnesses, no? But karapatan naman ho nila yun na gawin. Although I think meron din pong mga particular na mga ebidensyang isasalang po sila. For example, yung pong sa COA findings, no, na I think meron po mga dokumento na i-file din po sila para supposedly pasinungalingan. Yung po mga adverse Sir, si dating Senador Trillanes, isa rin sa witness. I think both. So ano yung mauna doon? Siya as hostile witness sa defense. Sino maunang magpatawag doon? Ang prosecution, pag gano'n na pareho kayo na testigo yon, sino maunang magpatawag?
Ba, Mary Grace Piatos, Yung ganun din. Mm-mm. prosecution pa rin po yung mauna, no, na magpatawag kay Senator Trillanes, no, dyan po sa pagdinig. Pero siyempre, pwede pa rin, for example, in the event na hindi ho isa lang, halimbawa ng prosecution, ibig sabihin din po nun, pwede hong isa lang po ng defense, no, si Senator Trillanes sa paglilitis. Or pwedeng sa cross na siya matatanong ng depensa. Tama, Kong Terry? Kung nauna ang Hindi, prosecution? ang pag mag-cross kasi, ibig sabihin, sinalang na ng prosecution. But for example, pwede kasi mangyari na hindi pala namin siya isasalang, pero isasalang at a future time nung pong depensa, kami yung pwede hong mag-cross kay Senator Trillanes. So ganun pala. Depende kung sino yung mauunang magsalang. Yun yung unang magtatanong kung depensa man ito o prosekusyon. At kung yung kabilang panig na lang sa cross-examination siya maitatanong kahit pareho siyang witness ng magkabilang panig. Tama po yun. So yan po yung mga inaasahan po nating maging rules of engagement pagka ho nagsalang ng common witness. Yung pong mga dalawang panig. May timeline ba o say limitation kung Terry, halimbawa sa pagtatanong and sa cross-examination, merong itinalagang time, kumbaga, time limit? Wala naman po sa rules yun na meron pong limit to ask questions. Kasi syempre, gusto din ho natin to be able to exhaust all of the questions on the witness para hindi na rin ho sila kailangan pagbalik-balik doon po sa ano. So, ibig sabihin, I think each party, the defense and the prosecution will be allowed to ask as long as they want, for as long as it is material and relevant to what we are wanting to prove, no, for these particular witnesses. Yung private lawyers nyo, sir, kailangan nyo pa bang magdagdag? I think meron po mga madadagdag pa rin po ng mga private prosecutors, no. So, antayin lang ho natin siguro if there will be new announcements. No? Pero sila naman kasabayan ho talaga namin yun, no? So, marami na ho silang naiambag, no, doon po sa proceedings ng pre-trial at kahit doon sa paghahanda po ng pong mga ebidensya at dokumento. Anong articles of impeachment, Kong Terry, yung talagang magtatagal? Tingin ninyo, Google talaga ng maraming araw sa pagdinig? Tingin ko, yung kung ano din ho yung naging matagal dito po sa pre-trial proceedings, sa dami din ho talaga ng mga dokumentong pinag-uusapan. Ayan po pa rin yung confidential funds misuse at unexplained wealth, no? Very voluminous po yung documents, no? At meron din po talagang mahabang listahan ng po mga witnesses na isasalang. So hindi lang pala to puro dokumento, kundi may mga witnesses din. So ano yan? Talagang 1, 2, 3, 4? O pwedeng mauna yung 4, 3, 2, 1? Ganon? Yung pong sequence of presentation, yan po yung isa sa mga pinopose ng prosecution panel kung alin po yung mauuna. So ang expectation ho namin, mauna po yung threats, tapos confidential funds misuse, bribery, at panghuli po yung unexplained wealth. Nako. At doon sa threats, marami rin ba, Kong Terry, yung mga namarkahang ebidensya doon? Mas kaunti po yung sa threats saka sa bribery kasi nga, for example, sa threats naman, masyado malito yung listahan ng ebidensya kasi mga video documentation po yun eh. Nung pong pagbabanta ng ating pong pangalawang Pangulo, I don't think we would need as much witnesses for something that actually speaks for itself. At, yung pinatawag nyo raw doon sa threat, na kumbaga siya yung magpapatunay ng mga history, mga nakaraan. Akala ko si VP Sara mismo pag humarap siya, di ba? Hindi, ang sabi ay ayaw na raw niyang humarap kasi ipapatawag din to as testigo Ito yata yung yung nasuntok ba? Si Madriaga ba to? Hindi naman. Iba naman. Hindi, yung sheriff, yung remember? sheriff, oo nga pala. Oo. Parang nagsabi siya, nag-post na ayaw niyang humarap na. Kasi isa yata yun sa testigo ninyo. Kinausap niyo ba siya prior? Well, hindi ko alam kung meron official confirmation, no? Kung kasama nga ba siya doon sa mga witness list, no? Pero each and every witness po kasi will be subpoenaed, ano? So I don't think meron pong choice yung person that will be ganun ba yun? Oo. Kung if they would want to be witnesses or not, no? So I think yung pong
offer of this particular witness is really based on the fact na gusto nating ipakita yung pong prior pattern, no, of threat making History. or violent actuations Oo. ng pong respondent. So I think that kasi merong mga jokes na lumalabas po online relating to that report. Ang sabi nila, baka pati yung tinusok ko ng lapis nung grade 2, Ay, meron ipatawag. din. Hindi, so Hindi yun ba? nga, so ganun nga yung kaimportante yung pagharap mismo ni VP Sara, di ba? Oo. Pero yun nga, sabi mo kung Terry, hindi pwedeng tumanggi. Halimbawa, ay kunin ko yung lawyer ko, ayoko talaga, ikaw na makipag-usap doon. Pwedeng si lawyer niya? Hindi. Isusapina ho talaga yun. The witness will have to explain why he or she would not appear before the impeachment court. Kasi kung relevant ho yung testimony talaga to show a pattern of threat making or violent actuation, na talagang kailangan ho isa lang yun. Pero And kung, again, paano kung maging hostile witness na siya? Yung tipo talagang hindi magsalita and no comment ng no comment. Pwede ba yun? Kung Terry? opo, wala naman ng problema doon. Pero the person will still have to show up before the okay. Senate impeachment court. And again, to answer the joke na sinasabi, baka pati ho yung tinusok ng lapis nung grade 4, ipapatawag. My answer to that is, if that will prove violent actuation and a tendency to commit violence and make threats, then that person will have to be subpoenaed as well. Hindi ba? I think that is the logic of that particular offer of a witness. Yun na nga. So, humarap na lang si VP Sara. Kasi nga parang, since siya yung punot dulo nung akusasyon, di humarap na lang siya para hindi na magpahirapan pa maghanap pa ng ibang witnesses. Di, tsaka di ba? para dumali. Oo, kaya di ba? Oo. Kung Terry. Pero sa bahagi ko naman ho, karapatan naman ho niyang magpakita o hindi. But may commitment din naman ho yung defense panel. Ang sabi naman ho nila, if they feel that her presence and sitting in the witness stand is something that is necessary, they will advise the Vice President to show up at trial. At yun din, yun din rin yung pagkakataon ninyo para ma-cross-examine siya. At tama naman ho yun. Pero ang totoo naman ho, hindi naman ho requirement yung pong examination or cross-examination of the respondent herself, no, to build a case against her. Tingin ko sapat naman na po yung lahat ng mga nakalangkap sa pre-trial proceedings para patunayan po yung kaso namin. So between now and July 6, no, yung start ng impeachment trial, ano pa pong paghahanda, yung mga last minute, no, na preparation, yung polishing na lang ng House Prosecution Panel? Siyempre, nagpipinal pa din ho tayo ng mga actual na mga witnesses, no, kasama ng mga dokumento na isasalang po namin on each and every trial date. No? So, ayan po yung mga ipipinal. Lalo tigit talagang, I think, less than 10 days na lang, 11 days na lang ang pinag-usapan natin until the 6th of July. So, yan na po yung pagkakabalan namin sa mga susunod po mga araw. So siguro po, pagkatapos nito, tuloy-tuloy na yung impeachment trial, so pwede na namin malaman kung sino yung mga gumaganap dun sa mga mock trials ninyo, Kung Terry. Oo, pwede. Nakakap pa rin ako ron. Naka-record ba yan? Yung inyong mock trial? Maghanap ka pa ng leak, ha? Walang recording doon. Walang recording. Pero may nagwig? Totoo ba? May nagwig? Wig? Oo, wig. Hindi mock trial yun. Press con yun. Ako yun. Ikaw! Parang hindi mo kamukha eh. Kamukha nga ni Koki. Pero saan nilagay yung mangga? Hindi, kinain ng media yun. Nung press con. Ewan ko sa'yo, Kong Terry. Sige po, maraming salamat sa'yo. Mag-weekend na tayo, Kong Terry. Happy weekend! Pahinga kayo before the trial. And maraming salamat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.